Simula nang inilunsad ng Department of National Defense, ang Self-Reliance Defense Program, isang makabagong yugto ang isinusulat ng mga Pilipinong engineers and scientists. Isang yugto kung saan, ang teknolohiya ay hindi naaangkatin mula sa mga banyaga, kundi, gagawin na mismo sa ating sariling bayan. Ngayon, isa-isahin nating kilalanin, ang 4 na military research and development ngayon, na hindi lang pambihira, kundi patunay na may kakayahan ang Pilipino, sa larangan ng depensa, robotics, at makabagong siyensya. Ito ang mula satellite, ang misteryosong Project Cobra, ang versatile na squad vehicle Charlie, at ang pinaka-latest sa lahat, ang Pollard Suicide Drone Boat. Una sa lahat, ang mula satellite. Hindi na ito simpleng satellite lang, na tulad ng mga naunang mga micro-satellite natin, ang mula, o Multispectral Unit for Land Assessment, ang kauna-unahang mas malaki at mas mabigat na medium-class Earth observation satellite na gawa ng mga Pilipinong engineers sa tulong ng Surrey Satellite Technology Limited sa United Kingdom. Ito ay may bigat na 130 kilo, na may kakayahang kumuha ng high-resolution images, mag-track ng mga warships gamit ang Automatic Identification System, at mag-monitor ng mga eroplano gamit ang ADS-B system. Mayroon din itong multispectral camera na kayang pag-aralan ang vegetation, lupa, tubig, at maging polusyon sa hangin. Target itong ilunsad gamit ang SpaceX Falcon 9 rocket, bago matapos ang 2026, at inaasahang magiging game changer sa pagmonitor natin ng teritoryo ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Pero higit pa rito, magagamit ito sa disaster response, climate research, agricultural planning, at syempre, surveillance ng mga posibleng banta sa ating bayan. Isang hakbang patungo sa tunay na sovereign space capability, isang hakbang tungo sa mas malaki at mas malawak na cyberspace and satellite defense. Sunod, ay ang Project Cobra, adaptation ito sa matagumpay na Project Buhawi, na ayon sa latest information ay may nakalaan na budget at mag-uumpisa na ang limited mass production para ikabit sa piling mga barko ng Navy. Hindi pa inilalantad sa publiko ang buong detalye ng Project Cobra, maliban sa mga armored vehicles ng Philippine Army ang target na kakabitan nito, ngunit ayon sa mga insiders, ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Pilipinas na paunlarin ang sarili nitong mga advanced defense systems gamit ang teknolohiya ng robotics, artificial intelligence, at autonomous surveillance. Ang Project Cobra ay tila sagisag ng bagong henerasyon ng sundalong Pinoy, mas matalino, mas mabilis, at mas teknolohikal. Pangatlo, ang Squad Vehicle Charlie. Sinasabing maaring ito ang magiging workhorse ng Philippine Army sa hinaharap, isang light tactical vehicle na hindi na kailangang i-import mula sa ibang bansa. Gawa ito ng Anos Research Manufacturing mula sa Malabon, at disenyo mismo ng Pilipino para sa Pilipino. Ang Charlie Cruiser ay isang 4x4 armored vehicle na maaaring gawing troop carrier, reconnaissance unit, mobile command post, medical evacuation vehicle, at kahit magiging weapons platform. May variant ito na kayang lagyan ng rocket launcher o guided missile system. Isang malaking hakbang tungo sa mas advanced na firepower ng Philippine Army sa infantry level. May kapasidad itong bumatak ng mahigit 2 tonelada, may diesel engine na malakas at matibay, at kayang tumakbo sa malalalim na putik, bundok, at off-road terrain, eksakto sa kondisyon ng mga labanan sa Pilipinas. At ang lahat ng ito ay sa presyong abot kaya, kumpara sa mga banyagang sasakyan na milyon-milyong dolyar ang halaga. Ipinakita na ito sa AFP at sa Presidential Security Group, at inaasahang magiging bahagi ng lokal na produksyon kung mabibigyan ng sapat na pondo at suporta mula sa gobyerno. Isipin mo, ang mga sundalo natin, sakay ng sasakyang gawang Pinoy, na may missile sa likuran, gamit ang teknolohiyang Pinoy, sa laban para sa bayan. Ngunit ngayon, pakinggan mo ang pinaka-latest at pinaka-eksplosibong imbensyon sa listahan, ang Pollard Suicide Drone Boat. Isang prototype na kamukha ng ordinaryong bangka, pero may dalang 150 kilong bomba. Tawag dito, Pollard, o Philippine Autonomous Littoral Interdiction Drone. Disenyo ito ng mga inhinyero mula sa Mindanao State University, at ipinakita kamakailan sa Philippine Navy Self-Reliance Defense Posture Forum.
Hindi ito guided missile, kundi isang kamikaze-style drone boat na kayang magsagawa ng precision attack sa mga barko ng kalaban. Kapag tumama ito sa sensitibong bahagi ng barko, maaring maging dahilan ito sa paglubog. Kahit masira lang nito ang propulsion system, radar, o communication center ng isang warship, mawawala sa silbi ang barko, kahit ito pa ay bilyong dolyar ang halaga. Ang palid ay mukhang simpleng bangkang pangisda sa mata ng radar ng kalaban, kaya hindi agad mapaghihinalaang may dala pala itong bagsik, at magdudulot ng malaking banta, sa anumang mga makapangyarihan at mamahaling mga barkong pandigma, ng ating mga kaaway. Sa loob nito, may nakakubling teknolohiya, Starlink satellite internet para sa unlimited communication range, hybrid fuel system na may baterya at 120 litrong gasolina, at kapasidad na humandar ng tuloy-tuloy ng 48 oras. Hindi lang ito isang sandata, ito ay asymmetrical warfare innovation. Isang lihim na kalaban na kaya mong e-launch mula sa mga isla ng Pilipinas, hindi madaling makita, at may kakayahang magdulot ng malubhang pinsala sa mga makabagong barko ng dayuhang puwersa. Ang paggamit ng Ukraine ng mumurahing kamikaze naval drone para palubugin ang mga multi-million-dollar warships ng Russia, ay nagpapakitang hindi kailangan ng Pilipinas na pantayan ang kayamanan ng China, para maipakitang makakapag-inflict tayo ng damage sa kanila, kailangan lamang ng talino at political will at support mula sa gobyerno. Ayon sa security experts, ito ay simula pa lang ng bagong yugto sa depensang Pilipino. Hindi na natin kailangang makipagsabayan sa mga bansang gumagawa ng aircraft, carrier o nuclear submarines. Sa tulong ng Pinoy creativity at diskarte, kaya nating gumawa ng mga sandatang mura, matalino, at epektibo. Isang satellite sa kalangitan, isang matalinong proyekto sa lupa, isang multi-role na sasakyang pangdigma, at isang tahimik pero nakamamatay na bangka sa dagat. Mga unang hakbang ng innovation tungo sa mas advanced at mas komplikadong mga sistema. Ito ang mga sandatang gawang Pilipino para sa mga sundalong Pilipino. Hindi lang ito teknolohiya, ito ay pagmamahal sa bayan na isinabuhay sa agham. Alin sa mga proyektong ito ang kinabibiliban mo? E-comment mo sa baba at sabay-sabay nating suportahan ang mga innovation para sa paglakas ng depensa ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lang tayo sa innovation. Mahirap dahil nag-uumpisa pa lamang, ngunit ang tuloy-tuloy na ito ay walang ibang patutunguhan, kundi ang maging malakas at malawak na kaalaman. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay hukbong sandatahan!